Kasama natin ang National Bureau of Investigation. But before that, let's welcome everyone po sa lahat po ng ating mga manonood. And of course, nakatutok po sa atin ng ating mga media partners and friends po live din sa ating programa via PIA Western Mindanao Facebook page and other government agencies Facebook pages. Also, naka-hook up din tayo sa Radio Pilipinas. And yun po, welcome sa ating mga media partners. Kung meron po tayong mga questions po later on, we will try to answer po. Please comment lang po sa ating live stream. And syempre, kasama rin po natin ang ating mga media partners po dito sa Zamboanga City. And with that, ipapakilala na po natin ang ating resource person, ang ating panauhin po ngayon sa ating programa from the National Bureau of Investigation Western Mindanao Regional Office po in Region 9. We have with us the Regional Director, Attorney Moises Tamayo. Welcome po, Attorney. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayun, magandang umaga po, Attorney. Nais na po natin nung malaman kung ano po yung mga napagtagumpayan na po ng NBI in Region 9 at ano-ano po yung ating mga programa po no, para sa ating mga residente. Ako ang lahat gusto ko sanang batiin kayo sa kinatawan ng Philippine Information Agency sa ilalim ng Presidential Communications Office, Office of the President, kasama ang mga media, taga-subaybay at mga taga-pakinig at mga kababayan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Alam mo, May, ako'y natutuwa at ikinararangal ko na maging bahagi kami ng PIA sa kanilang continuous rollout nitong ang bagong Pilipinas program na pinangungunahan ng ating mahal na Presidenteng Ferdinand Romualdez Marcos. Tuwa ako kasi naging bahagi ako sa layunin ng ating Pangulo Ferdinand Marcos na bigyan tayo ng maunlad, masagana at malayang Pilipinas. Alam mo, may magkakalayo man ang isla natin, Luzon, Visayas at Mindanao, pinagbubuklod tayo ng iisang diwa at pangarap na magkaroon tayo ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Sa kanyang liderato, pinakita ng ating Pangulo ang pagkakahalaga ng pagsasama at pagkakaisa para sa pagbabago, para sa magandang kinabukasan natin lahat. Ipinakita at pinamalas at pinatunayan din dito nung tayo ay nagkaroon ng mga serbisyo caravan rollout kung saan pinagsama-sama niya yung mga ahensya ng gobyerno kaya ng LTO, NBI, DFA at PSA upang ilapit ang gobyerno sa tao. Alam mo, NBI hindi lang limitado ang pagsuporta dun sa serbisyo caravan sa buong Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Bukod doon ay nagkakandak din kami ng mga off-site clearance processing operation sa mga malalayong kalayunan o sa mga munisipyong nagre-request sa atin na bigyan sila ng assistance sa off-site clearance processing natin. Sikon dito, patuloy namin sinusuportahan din yung first-time job seeker kung saan ang mga bagong graduate at ang unang papasok ng trabaho ay ginagawa namin ng NBI clearance na walang kaukulang bayad o libre. Sa Western Mindanao Regional Office ay naglatag din kami ng mga agenda bilang suporta sa layunin ng bagong Pilipinas. Ito ang mga sumusunod. Una, itong interagency collaboration. Na itong collaboration na ito ay hindi lamang limitado sa cooperation at collaboration natin sa mga security forces gaya ng Philippine Army, AFP o PNP. So sa pagko-collaboration namin na ito ay nagawaran tayo ng insurgency-free. So, isa itong tagumpay sa pagsasama-sama ng AFP, PNP. So, ngayon, para masustain ito naman tayo ngayon sa yugto ng reconciliation and unity to promote sustainability nitong ating programa na ito.
So bukod dun sa coordination natin sa security forces, tayo ay nagkaroon din ng iba-ibang koordinasyon. Kamukha halimbawa nitong sa DFA at PSA. Dito coordination namin ng DFA at PSA ay nagtungo sa pagkaka-aresto at pagkaka-convict ng isang Chinese national na nag-a-apply ng Philippine passport, dala-dala ang isang kaduda-dudang dokumento o isang dokumento kung saan sinasabi doon ay late registration ang kanyang kapanganakan sa isang malayong lugar sa Lanao. Na ito ay pinagtulungan at yung isang kasong pinayo namin ay nagresulta sa kanyang conviction. So ito namang koordinasyon namin sa Bureau of Customs at saka Bureau of Internal Revenue ay nagresulta naman ito sa konfiskasyon ng mga makina, materyales sa paggawa ng illegal na sigarilyo at bagkus itong mga peking documentary stamp stock na ang consequence nito ay nalugi ang gobyerno natin ng halos kalahating bilyon dahil nga doon sa mga peking documentary stamp tax na yan, ano? Isa pa dito, it's worthwhile noting din itong cooperation ng Security and Exchange Commission dito kung saan nagbunga rin ito sa pagkakabuwag ng investment scam na nagsimula dito sa Bacolod na dito natin nahuli sa Zamboanga. Ito nga yung Silver Lion na sinasabi. So, dito din, mayroon din kami sa Western Mindanao Regional Office yung intensified anti-corruption drive. Itong anti-corruption drive naman namin dito ay nagresulta sa pagkaka-aresto ng isang tiwaling kawani ng gobyerno. So, mayroon siyang partial conviction on ethical standard. So, patuloy ang aming pagsusumigasig pag-iimbestiga nito at sa direktiba ng bagong direktor namin, ni Direktor Jimmy Santiago, tinututukan ng buong NBI ang cybercrimes kung saan ang social media ay ginagawa nilang platform sa pandoloko, pang-i-scam, pang-recruit ng mga bagal na gawain o itong mga online sexual exploitation. At itong social media ay paminsan nagagamit sa pag-radicalize ng ating mga kabataan na ini-insinuate nila o ini-incite nila na maging rebelde o lumaban sa gobyerno. So, sa ngayon yan ang mga programa natin na inipatupad na natin dito sa NBI Western Mindanao Regional Office. So, itong emphasis natin sa Bagong Pilipinas program ay bigyan nating diin ang pagpapahalaga ng pagsasama at pagkakaisa para makamit natin ang pagbabago para sa ating magandang kinabukasan. Alam mo, may uulitin ko ulit na magkakahiwalay man ang ating mga isla, Luzon, Visayas at Mindanao, pero tayo ay pinagbubuklod ng diwa at pangarap na magkaroon tayo ng isang maganda, maunlad, masaganang bagong Pilipinas. Yun lamang po. Maraming Yes, good morning, Attorney. Just a clarification. The case of the Chinese citizens you were mentioning a while ago, it was not related with the Pogos issue? It's too premature to say that she's not. Again, mahirap sabihin na hindi siya hindi siya involved doon. But the truth of the matter, mas maganda nga nahuli na natin kasi hindi namin alam, baka maging similar din yan doon kay Alice Guo. But napakabilis nitong mga bata natin, itong mga agents natin dito, through coordination with DPS, nahuli nila agad yun, nag-a-attempt pala kumuha ng Philippine passport. So as of now, where is the whereabouts of that Chinese person? Siya ay piyansado. Ayun. So she was arrested in Zamboanga Peninsula area?
Opo, doon siya nahuli mismo doon sa DFA after presenting Philippine document. No, now, as part of the challenge, hinagan siya ng additional ID Mhm. at ang binigay niya ay ACR. So basically her first offense was immigration issue. Opo. Okay. So my next question, attorney, what is the latest on that Silver Lion issue, and where is the founder of that said company? Ang ang kaso ngayon ay nandito sa husgado, no? So, ang si Ryan Latuig ay nasa Bacolod City Jail ngayon. Meron din siyang hinaharap na mga kaso doon. Kasama din doon yung mga illegal possession of firearms niya at saka itong mga swindling cases. So he was the founder of that Silver Lion. Opo, as per SEC, siya po yung incorporated. How about that person during your operation? I believe there was one was arrested and was charged. What is his status right now? Ano po ang pangalan nun? I forget his name, but during our coverage, the second day, I think, in Marican, your man was bringing with him in that area that a man with handcuff. Yes. Sir. Sige po, I think we have the staff of the attorney Moises to talk about it, answer the question. Okay, during the implementation of the search warrant duly issued by the courts of Zamboanga City, we raided Silver Lion. So, andon yung mga officers ng Silver Lion which is running the business of the investment camp. So, hinuli ho namin sila. So, we arrested 4 personalities, the president, the vice president, and other members ng investment syndicate na yon. Then after that we request them to the city prosecutor's office. However, bail is a matter of right, and the case is bailable, so they opted bail. But the case is ongoing up to now. However, the main man, the founder, Ryan Cagoladuwing, is convicted dun sa isang case niya naman in Negros. And he is now under the custody of the BJMP sa Negros. Okay, thank you, sir. And attorney, my last question, pasensya na po. Attorney, is it true I heard, I think last month, is it true that the NBI have summoned one of the politicians in Zamboanga City? Ayan, once again, we have Sir Solomon po to answer the question. Okay. I'm the handling investigator of the case now. So summoning or subpoenaing is a matter of due process to hear his or her side because my complainant. However, karapatan din naman nila to have their legal counsel. But yes, indeed, we try to subpoena one of the politicians. May we know the nature of the case? I think that's all privy because the investigation is undergoing and you know naman, all informations prior to the filing of the case is private in matter. Thank you. Thank you.